good news na dumating na yung aking drawing pad. So medyo mas magiging madali na yung pagdodrawing. Pero huwag kayo mag-expect ng ganun kagandang drawing. Ayan. Nagastos ako dito for the sake lang na makapag-drawing na circuit. Okay. Nakikita na ba class yung ating module? Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Okay, so I would like to remind you, no, nakapresent po yung aking screen. So sa madaling sabi, hindi ko makikita yung mga chat ninyo kaagad-agad. So kung meron po kayong questions na hindi nyo ma-relay dahil walang microphone or sira yung microphone ng ating device, yung ating mga classmates na merong microphone, please paki-relay na lang po kay sir. Okay? So hindi ko po kasi masyadong makikita yung ating chat box. So mas maganda talaga, microphone muna ang gamit. Okay, so let's start. Yan, so na-discuss naman doon sa ating pre-recorded lesson, no? Na yung ating lesson is all about current and voltage law and series and parallel resistances at the same time series parallel components. Okay? So parang binalikan lang natin yung sa review natin nung first week. Okay? Halos same lang sila pero ile-level up lang natin sila ng konti. So worded problems tayo halos ngayon. Okay? So let's start. Number 1, simplify the circuit shown. That is, find the simpler circuit that is equivalent at the terminals A and B. So dito class, meron tayong isang circuit, no? Nakita naman siya. Ang gagawin lang natin, i-simplify lang daw natin siya. Okay? Para i-simplify yan, all we have to do is series and parallel combination. Okay? So ang gagawin lang natin, series and parallel hanggang umabot sa point na hindi mo na siya pwedeng i-simplify. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin. So, lilipat ko na lang muna siya. Snapshot lang natin siya dun sa ating solution pad. Okay? Dun. Para hindi ko na siya kailangan i-drawing masyado. Okay, so all we have to do is to simplify the circuit. Meron ba kayong nakikita na pwedeng i-simplify? Meron ba? Yes, sir. Nasaan? Yung 3R, 5R, sir. 3R sa 5R. Okay, so this one is a parallel combination, no? So isa. Meron pa ba? Yung 2R po, sir, sa R. Yung 2R and R, so ito hindi po natin siya pwedeng i-series kasi meron tayong third party na nakasabit sa kanya. Okay? Hindi siya pwede. Any other idea? 4R, 5R, sir. Okay, so tama, no? Si 4R and 5R, they are also connected in parallel. Sir, hindi naman po sila magkatabi. Bakit sila ipaparallel? So kay parallel connection, no, kahit hindi yan magkatabi, as long as mapapansin nyo ito, isang node itong banda dito, no, yung upper part. Sa lower part, isang node din yan. So as long as yung two terminals nila ay connected to the same two nodes, they are considered as parallel. So isa na naman yan. So nakadalawa na tayo. Meron pa ba? Wala na po ata. Okay. So ito pa, no? Meron pa tayo dito. Series source na, parallel current source, ayan, si 3IO and 5IO. Always remember, kapag parallel ang current sources, pwede po natin silang i-combine algebraically. So, isa na naman yon. And then, if ever na ma-simplify natin to si 3R and 5R, they will be converted into one resistor na lang. So, yung isang resistor na yun, pwede natin siyang i-series dito kay 2R. Eh, sir, hindi naman sila magkatabi. Bakit natin siya isi-series? So kahit na hindi po sila magkatabi, pwede nating pagpalit yung position ng mga voltage source and resistances. So wala namang problem yun kahit magkabaligtad sila. Okay? Kasi hindi mo naman i-convert or i-combine yung resistance sa isang voltage source. So after natin makuha yung parallel connection nito, pwede natin siyang i-series kay 2R. At the same time, meron tayong voltage source VO and 2VO dito. So, pwede rin natin yan i-combine algebraically because voltage source in series can be combined. So, yun na po lahat ng ating susubukan na combination. So, unahin na natin yung
iset natin as R1, no? R1 is equal to 3R parallel kay 5R. Okay? So, by parallel, product over sum lang po siya, no? So, 3R, quantity, 5R, all over 3R plus 5R. So, this one will be 15 over 8R. So, please pakilabas na rin po yung ating mga calculator if ever mangailangan tayo ng calcu. Para makasunod tayo. Okay? So, kunin natin yung isa pa. Gawin natin siyang R2. Si parallel ni 5R and 4R. So, this one will be 5R, 4R, all over 5R plus 4R. Okay? So, the answer here will be 20 over 9R. So, bakit merong pang R yan? Kasi kung mapapansin ninyo, R multiplied by R is R squared. Over R, cancel ka ng isang R. So, matitira ka pa rin ng isang R. At the same time, kunin na rin natin yung series ni 2R and yung R1 natin. Okay? Gawin natin na lang siyang R3. This one is R1 series with 2R. So this one is just addition, no? 15 over 8R plus 2R. Okay? Simplify lang natin siya, R3. So paano tayo mag-add ng complex fraction? All you have to do is 8 multiplied by 2. So you have 16 plus 15, so you have 31 over 8R. Okay? So ganun lang tayo mag-add ng complex fractions. Okay. Ano na susunod? Kunin natin yung mga sources. So, paano ba tayo mag-add ng mga current source in parallel? All you have to do is notice their directions. Okay? So, pansinin natin si 3IO is going upward, while si 5IO naman is going downward. So, hindi natin sila pwedeng ipag-add basta-basta kasi magkaiba po yung direction nila. Kapag magkaiba yung direction nila, instead of adding them, we should go find their difference and just follow the direction of the bigger or the larger na value. Okay? So in this case, 5IO is bigger or larger than 3IO. So we can get, sabihin na lang natin siya ay si I1. Okay? I1 is equal to 5IO minus 3IO. Okay? So you have now 2IO. Ganun lang po siya, no? And then, ganun din ang gagawin kay voltage source. So we have VO and 2VO. Hindi rin pareho yung kanilang direction. So ang gagawin, susundan lang po natin yung ating bigger value. Okay? And then, mag-aano lang tayo, no? Difference lang tayo. Ganun ang gagawin kapag hindi po siya pareho, no? So V1 is equal to 2VO minus VO. So now you have VO. Okay? So wala na siguro tayong pwedeng i-combine. Kung mapapansin natin, 2IO, 3IO, pwede ba natin silang i-parallel? Itong 2IO, tsaka yung 3IO and 5IO, pwede bang i-parallel? Hindi po. Okay, so hindi po siya pwede kasi itong nandito sa taas, ayan, hindi na ito node, no? Kundi ito na ay isang branch. Okay, so hindi na natin siya pwedeng i-parallel. So ibig sabihin, hindi na natin magagalaw itong 2IO and yung R dito sa kabila. So once na nakuha na natin lahat ng value, pwede na natin siyang i-redraw, no? Baba lang natin to. Para lang may reference tayo. Excuse. Okay. I-redraw natin siya. Again, magre-remain lang yung mga nandito sa side, no? Magme-maintain lang sila. So you still have a current source going upward. Okay. And then, ayan. So naging isang resistor na lang itong tatlo. And sir, alin yung mauuna? Yung resistor ba o voltage source? Walang problema kahit alin po, no? Pwedeng magbaligtad yan, no problem.
So, unahin ko na lang si resistor and then later on si voltage source. Again, susundan na direction ni voltage source ay yung mas malaki. So, dito yung positive. This one is negative. Okay? Dito naman, yan. So, nag-combine si 4R and 5R. Again, pwede po siyang magkabaligtad, no? No problem with that. So, unahin na lang natin si resistance ulit. And then you have a current source. Yan. So, sundan naman na direction ni current source is D5IO. So, pababa naman siya. Okay? And then, i-connect mo na lang siya lahat. And, lagay din natin yung kanilang terminals. Siyempre, kakalimutan si A and B. Sulat natin ang value. So, you have 2 IO. This one is R. And this one is 31 over 8R. Tama ba? Okay. And ito naman is BO. Ito naman ay 20 over 9R. At saka, meron pang 2IO. Okay? So, ganyan na lang yung ating simplified circuit. So, hanggang dyan lang muna yung ating pwedeng i-simplify kasi nga, series and parallel combination pa lang ang meron tayo. Pero later on, sa ating mga circuit analysis, meron tayong tinatawag na source transformation na pwede natin po siyang gamitin para mas i-simplify pa po itong ating circuit na to. Pero in this case, hanggang dyan lang muna siya kasi wala na tayong pwedeng i-series and parallel. So, any question po sa first example? None, sir. Okay pa ba? Kaya pa? Kaya ko po. Okay. So, isa lang yung sumasagot. Bahala na yung iba. Hindi. Pag meron kayong question, please do say so. Okay? So, exit ko na to. Open tayo ng bago. Okay, number 2 tayo. Yan, no? Ito na yung ating final. Actually, ito pala siya. Yan, so, pareho lang siya nung sa atin. No? Okay, number 2. Basahin lang natin siya. 2 groups of batteries, each group containing 4 batteries in series, are connected in parallel. Each battery has a voltage source, EMF, of 1.5 volts, and internal resistance of 0.075 ohms. Okay? If the load resistance of the circuit is 2.35 ohms, find the load current I. So, kailangan muna nating maintindihan, no? Kung titignan ninyo yung solution na nasa module, ayan lang siya, napaka-iksi niya. Pero hindi po siya ganun kadaling intindihin. Lalong-lalo na kung bago pa lang sa atin yung topic. Okay? So, para maintindihan natin, no? Yung problem, isa-isahin natin siya. Sabi niya, meron daw tayong 2 groups of batteries. Each group containing 4 batteries in series are connected in parallel. So, medyo mahirap siyang basahin, no? Or mahirap siyang i-identify alin ba yung series and alin yung parallel. Pero actually, ganito lang yan, no? Kung papansinin niyo yung structure ng sentence, you have 2 groups of batteries, comma. Okay? And then, each group containing 4 batteries in series are, ang gagawin mo lang, class, wag mo munang pansinin ito. Ito muna. Kasi meron kang 2 comma, so ibig sabihin, ito, ang continuation niya ay nandito. Okay? So, you have 2 groups of batteries connected in parallel. So, yun pa lang yung una mong intindihin, no? Meron kang 2 grupo ng batteries. Ang 2 grupo na yun ay connected in parallel. And then, itong middle sentence or middle phrase na to is just a detail. Okay? So, sabi niya, each group containing 4 batteries in series. So, kada grupo ay meron siyang 4 batteries in series. So, ngayon, medyo mas mabivisualize mo na siya. And then sabi niya, each battery has a voltage source or EMF of 1.5 volts and internal resistance R of 0.75 ohms. So, meron po tayong internal resistance, no? Ang tanong niya, if the load resistance in the circuit is 2.35 ohms, find the load current I. So, i-drawing lang natin siya. Sabi natin, meron daw tayong 2 groups of resistances. Okay? So, 2 groups of resistances and each group has 4 resistances in series. Ay, hindi. 4, voltages in series. Okay?
So, ganito lang natin siya i-drawing, no? And meron daw tayong internal resistance. So, lagyan natin siya ng internal resistance pala. Okay, so start na tayo. Yan yung internal resistance and then yung voltage. Isa. So, isa na naman, internal resistance, voltage, internal resistance, voltage, internal resistance ulit, and then voltage. Okay, so apat na yan, no? And then, isang grupo pa lang yan. So, yung isang grupo ulit, ganyan ulit siya. Okay? Internal resistance, voltage, internal resistance, voltage. Okay, ganun lang siya. So, tapusin ko lang siya, no? Yan. So, nagawa na natin yung dalawang set, no? Or dalawang group. And then, meron daw tayong load current or load resistance na nakakonect sa kanya. Gaganyan na lang natin siya. Dito na lang si load resistance. Okay? So, this one is RL. The value is 2.35 ohms, kung di ako nagkakamali. Tama. So, 2.35 ohms. And each cell has 1.5 volts. So, lahat ng yan, no? Kada isa dyan, meron yung 1.5 volts. And each internal resistance is 0.075 ohms. Okay? So, check lang natin. Okay, so tama naman, no? Ang hinahanap natin ngayon is the load current, no? Okay? So, I yung ating hinahanap or IL. So, ano yung ating pwedeng gawin? So, kung mapapansin ninyo, katulad ng example natin kanina, meron kayong mga resistors in series sila. So, di ba? Katulad ng sabi natin kanina, kahit na may katabi silang sources, pwede po natin silang ipag-combine. Okay? So, katulad nito, mapapansin mo, you have resistances, 4 sila. So, pwede gawin na lang natin, R1 na lang, no? First set. R1 is equal to 4 multiplied by 0.075. Okay, so makukuha natin yung resistance 1. Ang R1 na ito po yung resistance ng isang grupo. For example, no? So, ano po yung resistance 1? 0.3 po, sir. 0.3 ohms. Okay? So, isang grupo pa lang yan. And napapansin naman natin na identical naman yung grupo or yung R1 kay R2. Pareho lang naman sila ng structure. So, pwede natin sabihin this is also equal kay R2. Okay? At the same time, pwede rin po natin ipag-combine yung kanilang voltages. So, we can say that V1. Again, that is same lang, no? Or identical lang siya. So, pwede sabihin na V1 is equal to V2. Okay? So, V1 is equal to V2. And we can use yung 1.5 volts, multiply ka rin ng 4. So, 1.5. So, this one is 6 volts na siya. Okay? Ngayon, pansinin natin, sir, yung ating group 1, yung nasa taas, parallel kay group 2, parallel din kay load resistance. Pwede ko bang gamitin si Ohm's law using 6 volts and the load resistance para makuha yung load current? So, kung titingnan mo siya, mukhang pwede siya. No? Kasi nga, parallel naman eh. Pero actually, hindi po natin pwedeng gawin yon. Okay? Bakit hindi pwede, sir? Kasi meron tayong internal resistance. So, once na meron tayong internal resistance, hindi siya same lang ng process. So, ang kailangan natin gawin ngayon, kunin muna natin yung R equivalent. Okay? So, kunin natin yung R equivalent. Para makuha yung R equivalent, si R1 and R2 are connected in parallel. Okay? Bakit parallel? Sabi nga natin, yung dalawang grupo ay connected in parallel. At the same time, once na na-connect mo na yon in parallel, pwede natin siyang i-series kay RL. Okay? So, simply speaking, we can use R equivalent is equal to parallel ng 0.3 and 0.3. We can write this as 0.3 squared over 2 times 0.3.
3. Okay? So, pareho lang yung kanilang value, kaya pwede siyang isulat as ganyan. And then, plus ka na lang ng 2.35 ohms. Okay? So, ano po yung R equivalent natin? Two point five. So, R equivalent is 2.5 ohms daw. Okay? So, once na nakuha na natin si R equivalent, pwede na natin kunin si IL using Ohm's law. So, V is equal to IR, where I is equal to V over R, and V is equal to 6 volts, no? 6 volts over 2.5 ohms. Okay? So, ano po yung ating IL? 2.4 po. So, now you have 2.4 amperes. So, ito na po yung ating final answer. Okay? Question? None, sir. None, sir. Okay lang? Kaya pa? Opo. Okay pa naman. Yes po. Okay. So, okay pa yan, no? Series parallel pa lang naman siya. So, pansinin lang natin, napaka-importante lang po dito na maintindihan natin yung problem, no? Yung ma-visualize natin siya. So, compare natin yung solution na ginawa natin. Naglagay tayo ng drawing. Compare dito. Ganyan lang yung kanyang solution. So, para sa akin kasi mas madaling isolve ang isang circuit kapag nakikita ko siya. And hindi ko alam. Nakadepende siguro yun sa tao. So, kayo, kung ano na lang yung gusto nyong diskarte. Pero I suggest that you try to redraw the circuit. Okay? So, next number tayo kung walang question. Okay. Number 3. Number 3. Let's read. Two coils connected in series have resistances of 600 ohms and 300 ohms with temperature coefficient of 0.1% and 0.4% respectively at 20 degrees Celsius. Find the resistance of the combination at a temperature 50 degrees Celsius and what is the effective temperature coefficient of the combination. So start muna tayo, no? Basta, sabi niya meron daw tayong two coils connected in series and they have a resistance of 600 and 300 ohms. So in series lang siya, so napakadali lang niyang i-drawing, no? So kapag series lang yan, ganyan lang siya. Okay. So lagay na lang natin to as the RA, no? RA, and this one is the RB. And then sabi niya, lagay na lang natin as RA1 is 600 ohms. Sir, bakit merong A1? Okay? So, bakit A1 yan, sir? Hindi na lang A. So, pansinin kasi natin, class, na nagbago po yung temperature natin from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. So, kaya tayo maglalagay ngayon ng designation as 1 and 2. Okay? Kung RA is 600 or RA1, lagay din natin RB1 is 300 ohms. And then alpha daw natin, alpha A, lagay na lang natin 20 degrees Celsius. Yan. Pansinin natin, no? Sir, bakit naka-percent po siya? Hindi siya naka-unit of per degree Celsius. So kapag naka-percent yan, class, ang gagawin mo lang, mag-move ka lang ng 2 decimal places, no? Or mag-divide ka lang ng 100. Okay? So, para ma-convert mo na siya in, parang hindi na siya percentage. And then, gawin mo na lang per degree Celsius. So, in this case, from 0.1%, gagawin mo lang siyang 0.001%. Or 1 per degree Celsius. Okay? And then, we have alpha B at 20 degrees Celsius is 0.004 per degree Celsius. Okay? Ganyan lang siya. And then, of course, our temperature here is 20 degree Celsius. Ang hinahanap po natin is find the resistance of the combination at a temperature of 50 degree Celsius. So, kukunin daw natin yung resistance ng combination. So, pag combination, ipagsasama sila at temperature na 50 degree Celsius.
So, ang gawin muna natin siguro, kunin natin yung individual resistances at 50 degree Celsius. So, kunin natin si RA2. Okay? Using the formula RA2 is equal to RA1, quantity, 1 plus alpha sub 1, or alpha A sub 1, quantity T sub 2 minus T sub 1. So, resistance and temperature relationship. Substitute tayo ng given. RA natin is 600 or RA1. Quantity 1 plus 0.001. And then temperature natin is 50. No? 50 minus 20. Okay? So, pakikalculate po yung ating RA sub 2. Calcu. 618 po. 618. 18. Okay. Tama ba? I-verify nyo lang. Walang iba sumasagot. Sige, Tama tanggapin po, natin. Bahala kayo. Tama po, sir. Tama. Okay. Tama po. RB2 tayo. So, hindi ko nasusulat yung formula. Alam nyo naman siya. So, 300 quantity 1 plus 0.004 quantity. Again, this is just 50 minus 20. So, ano po yung ating RB2? 336, sir. This one is 336. 36 po siya. Tama po. Okay? So, pag nakuha na natin si RA2 and RB2, pwede natin kunin si R equivalent. Lagyan natin siya ng 2. Okay? Bakit 2 yan, sir? Kasi, again, we can still get the R equivalent 1 by just adding them. Okay? So, lagyan natin siya ng 2. So, pansinin natin, this is just a series connection, so we can just add them, no? Yan, tumigil yung aking PDF. Yan. So, ang gagawin mo lang ngayon, RA2 plus RB2. So, this one is 618 plus 336. Now, we have the value of R equivalent to, this one is 954. 954 po. 954. So, thank you. Okay? So, ito na yung ating unang sagot. Okay? Unang sagot pa lang yan, sabi niya sa problem, what is the effective temperature coefficient of the combination? So, hinahanap din natin is temperature coefficient. So, hahanapin lang natin si alpha equivalent. Okay? Hinahanap din si temperature coefficient. So, pwede natin gawin, R equivalent 2 is equal to R equivalent 1, quantity 1 plus alpha equivalent delta T. Okay? So, dahil nakakuha tayo ng equivalent resistance 2, kunin natin si R equivalent 1 para makuha natin si alpha equivalent, no? At delta T. So, ang gawin lang natin, para makuha si R equivalent, napakadali. Ano ba yan? Napipindot ko siya. Okay? So, R equivalent, 1, is just RA1 plus RB1. So, this one is just 600 plus 300. Okay? So, R equivalent 1 now is just 900 ohms. Okay, so meron tayong R equivalent 1, kunin natin si temperature coefficient by derivation na malupit, no? Lipat ka na lang. Mabilis na derivation, you have the alpha equivalent is equal to, baba natin ng konti. Alpha equivalent is equal to R sub 2 or R equivalent 2 over R equivalent 1 minus 1 all over sa delta T. Okay? So, derivation lang yan. Mapapansin mo, R equivalent 2. Para ma-isolate natin si alpha equivalent, divide mo lang siya ng R equivalent 1, transpose mo si 1, and then divide mo ulit ng delta T. So, I hope okay lang sa inyo yon para masanay tayo ng derivation ng mabilis na hindi masyado pinapakita yung step. Okay? So, ano lang yan? Shortcut lang yan. No?
So, substitute na natin yung given. R equivalent to is 954. R equivalent to 1 is 900 minus 1 all over 50 minus 20. Okay, check lang natin ang given. So, tama naman. Ano po ang value ng alpha equivalent? Two times 10 raised to negative 3. 2 times 10 raised to negative 3. And of course, that is temperature coefficient, so the unit will be per degree Celsius. Okay? This can also be written as alpha equivalent is equal to 0.002 per degree Celsius. Okay? Ito na po yung ating final answer dun sa second question. Any questions po? Classifications or clarifications, questions? None, sir. None po. Wala po, sir. Wala po, sir. Okay. So, pansinin natin na nakatatlong problems tayo and meron silang kani-kaniyang process. No? Hindi po sila pare-pareho. So, yung una, meron ka ng given na figure. Sa pangalawa, gumawa tayo ng figure. And this one naman, bumalik siya dun sa topic about temperature. So, kay circuits, napaka-flexible po niya. Hindi dapat natin kinakalimutan yung ating mga huling pinag-aralan, no? Baka naman kasi ang mangyari, porket tapos na yung lesson, tapos na yung lesson, reformat na yung brain. Ibang problem naman. Okay? So, hindi siya ganon. Dapat nagre-retain po yung basics. Okay? So, water break muna. Habang magbabasa lang ako ng chat. Ayan. Meron pala mga sumasagot dito. Hindi ko nakikita. So, Yosea daw po may internet problem. Common. Noted. Okay. Continue tayo. Escape ko lang to. Number 4 or 2.4. Okay. 2.4 tayo. 3 resistors are connected in series across a 12-volt battery. Okay? So, meron daw tayong 3 resistors connected in series across a 12-volt battery. So, dito pa lang makikita mo na yung connection niya. 3 resistors connected in series, no? So, meron kang 3 resistors in series and then ginamit niya yung term na across a 12 volts battery. Kapag sinabing across, this one is parallel po. Okay? The first resistor has a value of 1 ohm. The second has a value of, or has a voltage drop of 4 volts. And the third has a power dissipation of 12 watts. Calculate the value of the circuit current. So, pansinin natin kahit na 3 resistances in series ang binigay, magkaiba-iba yung kanilang mga value, no? So, ito ay expressed in voltage. Ito naman is in power. At the same time, sinabi yung dissipation, no? Kapag sinabi po yung dissipation, ibig sabihin, yung resistance natin is absorbing po siya. Okay? So, nag-absorb po siya ng energy. Okay, so i-drawing muna natin siya para mas madali po siyang i-visualize. So, 3 resistances in series, no? Napakahirap pa rin mag-drawing, pero mas madali na kaysa sa mouse. Okay. Resistances in series. Baliktarin natin. Sa taas yung voltage source. Yan, dito na lang sa taas. Meron tayong resistance, isa. Isa pa, and then, yan. Okay? So, magiging ganito po yung itsura niya. Eh, sir, hindi naman mukhang, parallel yung voltage source sa mga resistances mo, Okay? So, kahit na sinabi niya na across or parallel siya, ganito po yung magiging itsura niya, no? So, ito yung voltage source sa taas. Then, 3 resistances in series. So, yung rating ng ating voltage source is 12 volts, no? Tama ba? 12 volts. And yung first resistance natin, R1,
is equal to 1 ohm. Okay? R2, wala siyang value pero binigyan niya ng voltage drop. So, pwede nating ilagay ito as the V2, 4 volts. Okay? And then, power dissipation dun sa third resistor, 12 watts. So, P3 na lang. Okay? So, ang hinahanap natin sa problem is the line current. Line current I. Or the circuit current. Okay? So, ganyan yung ating circuit ngayon. So, pansinin natin again, wala po tayong value ng resistances. Ang pwede natin gawin, kunin natin isa-isa. Or actually, dahil current naman ang kailangan, we can just use KVL. Okay? Pag sinabi natin KVL or Kirchhoff's voltage law, ibig sabihin lang nun, kukunin natin yung sum ng, or sum of voltage source is equal to the sum of voltage drop. Kung naaalala pa sa discussion, so ibig sabihin, V total is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay? So V total, ito po yung magiging voltage source. And then si V1 is the voltage of the first resistance. V2 is the voltage of the second resistance. And V3 is voltage of the third resistances. Meron naman tayong total voltage which is 12 volts, no? Meron ka ngayong 12. V1 can be expressed by using Ohm's law. P is equal to IR. So, pwede natin itong express in IR1. And then, si V2, given naman yung kanyang value, so pwede natin i-retain to as V2. Pero si V3, wala rin siya. So, pwede natin sigurong gamitin si power, no? Formula for power is equal to IV. Express natin siya in voltage. So, voltage is equal to power over current. Lagyan mo lang siya ng 3. P3 over I. So, pwede mo yung ngayon ilagay ito as P3 over I. Sir, bakit yung current mo pare-pareho siya? Hindi siya I1 and I3. So, kahit na, ayan nga, sabi nga natin kanina, pansinin natin yung circuit. Kahit na series or parallel yung sinabi dun sa voltage source and the resistances, nagmumukha pa rin siyang series. So, ibig sabihin, itong current I na to, sabi nga natin, kapag series po yung circuit, current is the same. So, ibig sabihin, itong current na dumadaan na to, equal siya all throughout the circuit. So, I na lang yung ilalagay natin. Again, ang hinahanap po dito is I. Ayan, so pwede nating i-substitute yung mga value. So, 12 is equal to I. Yung value ng ating R1 is just 1. So, kahit hindi mo na yan isulat. Where V2 is 4 plus P3 natin is 12. 12 over I. Okay? So, ayan, no? Meron kang I as the unknown. Shift solve mo na lang. Hindi. So, wag nating i-shift solve. Pansinin ninyo bakit hindi ko papa-shift solve yan. Pansinin natin later on. So, i-derive muna natin. Kunin natin yung value of I. We should isolate I. Okay? So, para ma-isolate natin si I, tanggalin muna natin yung ating denominator na merong I by multiplying I both sides. Okay? Multiply tayo ng I both sides. Now, you have 12 I is equal to I multiplied by I is I squared plus 4I plus 12 na lang. Okay, so cancel na yung denominator. Combining like terms, we can express this one as I squared minus 8I plus 12 equal to 0. Bakit naging negative yung 8? Kasi negative yung 12 natin plus 4. So you have negative 8I. Ano yung naging equation natin, class? Anong tawag sa equation na ganito? Ano pong tawag sa ganitong equation? Hello? Quadratic. Okay, so tama po, no? Quadratic equations. Kapag sinabing quadratic equation, we have an exponent of 2 sa isa sa mga variables.
So in this case, meron kang I squared, no? Kaya this one can be considered as quadratic. Kaya ako din-discourage yung shift solve dito kasi kapag nag-quadratic ka and then nag-shift solve ka, may probability na isa lang po yung makuha mong root, no? So in this case, kailangan natin kunin yung 2 roots. Okay. So hindi na natin gagamitin si quadratic formula. We can just use our calcu. Ay calcu, si quadratic, we can use mode 5, 3. Familiar na ba kay mode 5, 3? Hindi pa po, sir. Seryoso? Hindi pa? Hindi po, sir. Ay, ganun. Bakit sa iba section familiar sila? Okay. So, pakita natin si mode 5.3. Familiar naman po. Ayan. So, yung iba, i-ano na lang natin. Pakita ko na lang siya. I-present ko kasama yung calcu. Wait lang. Si mode 5.3 ay nagagamit po for quadratic equation. So, hindi mo na kailangan gamitin pa si quadratic formula. So, kailangan mo na lang gumamit ng quadratic equation. So, i-present lang natin buong screen. Entire screen tayo. Okay, so nakikita pa? Nakikita ba yung screen? Yes, sir. Yung calcu, nakikita? Yes po. Yes po. Yes Okay. po. So, this one is a 570. Yes, sir. calcu. Okay? So mode 5.3, again, this is used for quadratic equation. So we have a quadratic equation. Kailangan lang, para magamit mo si mode 5.3, make sure na ganito po yung form niya, no? Yung first squared, the second one is the, yung normal na multiply lang sa variable, and then yung the third one, yung wala pong variable, equal to 0. Okay? So all you have to do is press mode, and then hanapin mo yung equations of 5. And then, ayan, pipili ka ngayon dito alin yung gagamitin mo. In this case, kailangan natin is quadratic equation. So yung number 3, ayan, ax squared plus bx plus c. This is the standard form for quadratic equation. Kaya mode 5.3. Kung mapapansin niyo, ayan, napakarami, meron siyang 4 na equation na pwede nyo rin gamitin sa iba pang mga problem. Okay? Itong fourth one is the cubic. No? Yung third is the quadratic. The fourth is cubic. So, gamitin natin si quadratic sa mode 5.3. Ganito po yung magiging itsura niya sa calcu. And then, input mo lang siya. Kung babalikan lang natin, no? Mode 1. Kung mode 5.3, ayan, kay 3 kasi mapapansin mo, ax squared plus bx plus c. So, ibig sabihin yung a, yung numerical coefficient nung merong squared. Yung b naman yung numerical nung walang squared, and yung c yung constant value lang siya. Okay? So, ibig sabihin, input mo kay a is just 1. So, wala siyang numerical coefficient. You should write 1 lang. Then, press equals. And then, ito naman, ang numerical coefficient niya is negative 8. Equals ka ulit. And then, yung constant natin is just 12. So, we can press equals. No? Nandiyan na silang lahat. Make sure na tama lang yan. Pag pinress mo yung equals, lilitaw nyo yung roots niya. Okay? So, the first root is 6. And the second root is 2. So, pwede na nating isulat, no? I1 is 6 amperes and I2 is 2 amperes. Ito na po yung final answer. Okay? So, ganyan siya magiging itsura niya. Pag pinress mo ulit si equals, meron pa siyang minimum, maximum. Ganun lang po gamitin si mode 5, 3. Okay? Sir, bakit dalawa yung current na nakuha natin? Di ba dapat isa lang? So, okay, bakit dalawa yung current? Kasi po, yung ating problem, hindi naman niya binigay yung exact circuit. So, possible na iba po yung direction ng ating circuit, no? Or, meron sa mga component natin, imbes na nag-dissipate, nag-supply. Kaya, yan, meron tayong dalawa current. Okay, any questions po? Na all may ganyang function sa calcu. O bakit wala ka pa rin ganyang calcu? Dapat mag-invest na kayo sa calculator dahil armas nyo po yan, no?
So parang sumasabak ka sa giyera na hindi mo alam gamitin ang baril mo. Pag nag-board exam ka, pag hindi mo alam gamitin ang baril mo, patay ka kaagad. Si calculator siya po yung tanging makakatulong sa iyo sa board exam. And I assure you, almost siguro mga 60% ng mga problems can be solved using just the calculator. Okay? Calcul lang ang katapat ng mga problems na yun. Integral, differential, DE, kahit ano pa yung mathematics na yan, kayang-kaya po yan ni Calcu. Okay? Sir, ano po kasi input yung dun sa A, sir? Input mo sa A yung numerical coefficient nung I squared. In this case, wala siyang numerical, so that is just 1. Okay po. Question pa? Saan na-download yan, sir? Wala na po. Download itong function ng Calcu sa yung application sa isi-send ko na lang sa group chat siguro natin yung Google Drive folder para ma-download siya. Okay? Sir, paano po kasi Thank you nakuha po, yung sir. I2, sir? I2 po. Equal mo to, ayan, x sub 1, this is the I1. X sub 2 is the I2. Okay, thank you po, sir. Okay. Question pa? Ito, bago ko i-exit yung Calcu, baka naman hindi nyo pa alam yung pag-reset ng Calcu, no? Isa sa mga common mistake ng mga engineering students, yung pagre-reset. Ito po, merong risk si calculator, nagme-memory full po siya. No? Kapag memory full po si Calcu, may probability, actually naranasan ko na yan, na mali yung ilalabas niyang sagot. So, hindi lang tayo nahihirapan si Calcu din. Kapag nag-memory full si Calcu, mali ang sagot niya, ganito po ang gagawin, no? For example, balik tayo, mode 1. Para i-reset si Calcu, just press Shift and then 9 or Shift Clear. Okay? Yan, nakalagay dyan, 1, set up, 2, memory, and 3, all. So, kailangan lang natin ilagay sa all or nasa inyo na. So, ilalagay ko na lang sa 3. Reset all, ayan. So, equals yes and AC is cancel. So, yes tayo, so equals, and then press AC key. So, ayan. Na-reset na po yung Calcu. Okay lang ba? Yes po. Okay na po, sir. Nakuha na po. Okay naman po, sir. Okay, so, Okay lang, sir. huwag ninyong kakalimutan i-reset yung Calcu every time na magkakaroon tayo ng quizzes and exam. No? Baka naman mali yung ilalabas na sagot niyan. Yun po pala yata yung letter M sa taas, sir, kanina sa akin. Yes, kapag meron siyang M sa taas, ibig sabihin memory full. Okay po, sir. Thank you po. Okay, exit ko na yung Calcu. Ayusin ko lang yung presentation. -2 and -6 po yung lumabas sa akin, sir. Baka mali yung nilagay mong value ng ABC. Okay, nakikita na ba ulit yung module? Yes po, sir. Okay, so let's Yes, sir. continue. 2.5. A 50 ohm resistor is in parallel with 100 ohm resistor. Current in 50 ohm resistor is 7.2 amperes. How will you add a third resistor and what will be its value if the line current is to be 12.1 amperes? So sabi niya sa problem, meron daw tayong dalawang resistors in parallel. Yun si 50 and 100. And yung current kay 50 ohms is 7.2 amperes. Ang tanong, paano daw natin idadagdag ang third resistor and ano daw yung magiging value niya para makakuha ka ng line current na 12.1 amperes. Okay, so i-try lang natin, i-drawing lang natin, no? Wait lang, no? So isasagutin lang ako sandaling text. Okay. Again, i-drawing lang natin siya. So, meron daw tayong two resistors in parallel. Parallel siya, so pwede natin ilagay yan as ganyan na lang.
So pag ganyan siya, nagmumukha po siyang series. So para magmukha yung parallel, lagyan din natin siya ng isa pang node sa taas. Ayan. Wait lang ha, may sasagutin lang akong tawag. Hindi natin alam kung magiging okay na ba siya ngayon. Okay. Tuloy lang natin, no? Saan na ba tayo? Ayan. So, para magmukha po siyang parallel, lagyan lang natin siya ng isa pang connecting wire. Kasi kapag wala yung connecting wire natin, nagmumukha siyang series lang. Okay, so ito na yung gagawin natin R1. And ito si R2. Ang value ni R1 and R2, yun, nakalimutan ko na, 150 or 50 and 100. So, R1 is 50 ohms. R2 is 100 ohms. Ang current na dumadaan daw kay I1 is itsura ng ating circuit. And then, sabi 150. So, ito yung R1. R1 is 150 ohms. R2 is 100 ohms. Meron daw siyang power rated si R1 na 2 watts. And P2 naman, 1 watt. Check lang natin ang given. Okay, so okay naman. Ang tanong, what is the maximum voltage without exceeding the power rating of either resistor? So hinahanap natin dito is the V maximum. Okay, so Vmax ang hinahanap. Kung mapapansin natin, no? Series lang naman si R1 and R2. So kapag series yan, expect mo na yung current dyan, iisa lang siya, di ba? Excuse. So isa lang yung current na kailangan dumadaan, pero according sa given, pwede tayong makakuha ng dalawang current. So paano na makakakuha ng dalawang current? By using the formula P is equal to I squared R. Okay? So, paano ba nakuha yung P is equal to I squared R? Napakadali. P is equal to I bilang. And then, V is equal to IR. So, by cross multiplication, substitute mo lang yung value ni I doon kay, or yung value ni V doon kay V. So, meron kang P is equal to I squared R. So, by using this formula, we can get current, no? So, I or I1 can be written as square root of P over R. By cross multiplication lang. So, pwede natin kunin yung value ni I1. Try lang natin. Power kay 1 ay 2 watts, no? Over the resistance of 150. Ano po yung value ni I1? Oh, bilang nawala. 0.12, sir. 0.11. Ay, 12. 0.12 amperes. Okay. So, yun si I1. Try natin si I2. Same formula. I2 is equal to P1 R1. P2 over R2. Square root of, yung P2 natin is 1 and R2 natin is 100. So, ano po yung value? 0.1 po. 0.1 amperes. Okay, so sabi nga natin, ayan, no, dalawa yung current based on the rating. Ngayon, ang tanong, sabi nga, dapat isa lang yung current na dadaan dyan since this is just a series circuit. Ang tanong, alin dito sa dalawang ito yung pwedeng gamitin para makuha si Vmax? Any idea? Pinakamababa po. Pinakamababa pa, sir. Po? Mababa po. Mababa. Bakit yung mababa? Para hindi po ma-exceed yung, yung power rating niya po. Okay, so very correct, no? Very nice answer. So tama siya. And ang dami ring sumasagot pala sa chat box, no? 0.1. So tama po, based on the problem kasi sabi niya, without exceeding the power rating of either resistor. So wag tayong magpapauto from the word na maximum, no? Hindi ibig sabihin po na maximum yung pinakamataas agad yung gagamitin. Bakit siya ganon?
Kasi pansinin natin, meron tayong dalawang resistances, magkaiba yung pagkakagawa nila. Yung P1 natin, pwede siyang umabot ng 2 watts, pero yung P2 natin hanggang 1 watt lang siya. Okay? So parang ano lang yan, parang hose ng tubig, yung isa medyo malaki yung capacity, yung isa maliit yung capacity. And then pinilit mo dun sa malaki na capacity yung maliit na tubo. So ang mangyayari, masisira yung tubo or mawawasak siya. Ganon din po sa ating mga circuit components, no? Resistances, or resistors, capacitors, yung mga bagay na yan. Kapag hindi po natin tinignan yung rating, basta lang natin sila ginamit, may probability na ma-damage po yung circuit or yung device natin. So dapat sumusunod tayo sa rating nila. Tinitingnan ng rating bago siya gamitin. So gamitin natin yung mas mababa, no? Si 0.1. Si 0.1, pasok siya kay I1, pasok siya kay I2. Where I1, 0.12, kapag ginamit mo kay resistance 2, masusunog si resistance 2. Gamitin natin si 0.1. Okay? So V is equal to I, R pa rin yung formula. Pero in this case, dahil dalawa po yung resistances natin, gamitin natin yung R equivalent. So again, our resistance is 0, or yung current natin is 0.1, and R equivalent is just 150 and 100. Excuse. They are connected in series, no? So 150 plus 100 lang siya. Okay? So makukuha na natin yung V maximum. Ano po yung value ng V maximum? 25. 25 volts. This is your final answer. Okay? Final answer. Question? None, sir. Again, None, sir. no? Huwag tayong Yan, so, okay. Huwag kayong magpapauto doon sa word na maximum, no? Tignan muna natin yung kailangan ng problem para hindi mag-exceed or hindi masira yung isa, kailangan intindihin nung isa. Okay? So, last na, isa na lang bago tayo mag-dismiss. Itong napakadali, letter A muna kay 2.7. Yung B and C, next meeting na lang. So, ito muna. Kunin na natin to para matapos yung isa. Okay. Ang sabi niya, find the equivalent resistance at terminals A, B for each of the circuits. So, equivalent resistance lang. Simplify lang tayo. Ayan po siya. Okay? So, equivalent resistance, napakadali. This is just a parallel connection. R, 2R, and 3R are all connected in parallel. Yun nga lang, wala tayong value. So, ibig sabihin, ano nga ulit ang formula for parallel? R equivalent is equal to, ayan, tatlo sila. Paano yan? 1 over the reciprocal sum. 1 over? Ano Reciprocal. malagay? 1 over 1 over R. 1 over? 1 over R2. I2. Ay, Ayan, kaya men. nilito kasi. Ayan. So, ganyan lang natin siya ilalagay, no? So, pwede mo ilagay sa as 1 over 1 over R plus 1 over 2R plus 1 over 3R. Okay? So, hindi ko na ilalagay or hindi na muna natin gagamitin yung, uy, wag mo tawanan, ito grabe ka. Hindi muna natin ilalagay yung raised to negative 1 since wala nga kasi tayong value ng resistance R. Okay? So, para ganito muna, madali po siyang isolve. Okay? Again, hindi po given ang value ni resistance R. So, paano ba ito simplify? You can just use least common denominator. Okay? Ano ba yung least common denominator ni R, 2R, and 3R? Oh. Ano? R. R, R, hindi sir. po. GCF yun. I. Iba yung LCD sa GCF. Nakalimutan na. 3R po. 3R? Hindi pwedeng 3R kasi yung 2R hindi siya factor ni 3R. Or hindi siya same. So ano dapat? That should be nakalimutan na. 6R po. 6R. R. So dapat 6R siya. Ayun, naglag siya. So dapat 6R kasi si 6R factor siya or pwede niyang kunin si R, si 2R, and 3R. And then, yung mga numerators, anong gagawin? Since ito ay naging 6R, ang gagawin mo lang,
6 over r or 6r over r multiplied by 1. So, ang mangyayari, this will be 6. Okay? And then, plus 6r over 2r, that is 3 multiplied by 1. That will be 3. Ito naman, plus 6r over 3r, you have 2 multiplied by 1. So, you have 2. Okay? So, ito na yung ating value. Simplify lang natin ulit. Meron kang fraction over a fraction, push and throw. We can use 6r over 6 plus 3 plus 2, that is 11. So, your final answer will be 6r or 6 over 11. Kinubi yun. Okay? So, yun na yung final answer. Another way to verify, no? Isang paraan na malupit para mag-verify ng sagot. Ito yung ginagawa ko para mag-verify ng sagot. Let r is equal to 1. Try lang natin let r is equal to 1. Again, the formula for r equivalent is 1 over yung r mo ay magiging 1 plus 1 over 3 or actually 2 times 1 plus 1 over 3 times 1. I-calculate mo yan. 6 over 11. 6 over 11. So kapag substitute ka ng value ng r, again, that is just 1. So pareho siya ng value, 6 over 11. Isang paraan para ma-solve yung mga ganito. Kasi itong mga to, hindi mo siya ma-shift solve. Diba? Hindi mo siya ma-shift solve kasi wala ka naman talagang unknown, wala ka ring final answer. So ang may kukuha mong answer is an expression. So kapag expression yung final answer, isang paraan is to let your variable as 1, as 2, ganun. Pili lang kayo ng number. And dapat pareho yung maging final answer nila, if ever. Okay? Ano lang yun? Discarding board exam yan. Kasi sa board exam may choices. Okay? Any question? Yan po. Wala na po, sir. Wala po. Okay, so hanggang dun muna yung ating mga example. So bago ko kayo i-dismiss, magkaroon muna tayo ng agreement, no? Kasi, ayan, so tomorrow kasi, ay hindi pala tomorrow, sa Wednesday yung meeting natin, no? We will have laboratory pa rin, 3 hours. Ito kasi yung meron kasing memo or parang meeting sa amin. Pinag-usapan doon yung cases ng mga instructor na nagbibigay daw ng deadline ng midnight or gabi, ganun. Eh, since tayo ginagawa natin yun, medyo naging concern ako. Okay? So, ganito kasi yan. Dinidiscourage yung mga instructor na magbigay ng deadline ng midnight or gabi kasi hindi na daw yun pasok sa class hours. Okay? So, hindi na siya pasok sa class hours. So, dapat daw dun sa time lang, doon i-pa-deadline. Okay, so sa akin naman, bilang instructor, gusto ko lang naman masigurado na lahat kayo ay makapagpasa. Diba? So, ang problema kasi, katulad ng ginagawa natin, experiment is 3 hours. So, hindi naman kasi din ako nagdi-discuss, diba? So, ginagawa ko lang naman, for example, may activity,